by way of sustaining this itong upper middle income status na to, ano yung nakikita niyo malaking problema? What are the headwinds? Well, for now, as in right now talaga, Yes. it's really about being able to ramp up our government spending. Yes, it's really about that. Yan. Tapos syempre, Pero ang yun na rin. problema dyan, USEC, corruption. Tama po Malaking yan. problema yan. Yeah, tama yan. Yun nga, That's Yusek, why, yung- actually, in our recommendation nga, ang number one namin doon is we really need to demonstrate a strong commitment to good governance reforms. No? And kung susundan nyo rin po yung nagiging usapan ngayon sa LIDAC po, no? Yes. Yung ating Philippine Budgeting Code, isa po to sa masusi naming sinusundan sa DBCC, no? Kasi marami po ang kumbaga mga problema natin sa budgeting na pwedeng masolusyonan itong budgeting code na to. For instance, yung mga unprogrammed appropriations, magkakaroon na po siya ng parang cap. cap. Tapos ano lang yung mga pwedeng ilagay doon talaga. Yun po yung Ano mga po yung cap nyo? Ano po? Can you give us more details about the cap? Nasa ano pa po, nasa Kongreso pa rin po yung wala pa po sa amin yung draft noon, pero ito po yung mga certain features that we want included in the budgeting code. Tapos syempre yung iba rin na yung mga yung iba naman na mga executive actions din natin, yung tulad yung Project DIME, which is the Digital Infrastructure Management, kalimutan ko na yung basta monitoring system po yan, by the DBM. Yan. Tapos meron din tayong third party monitoring also by the DBM din po nag-i-implement nun. So ito po yung mga reforms na itutuloy-tuloy natin, and hopefully nga po yung mga nagiging investigation din ngayon magkaroon ng resolution, no? Para maipakita talaga natin yung ating sincerity to good governance.